ka-FEM TV, nandito na naman po tayo para mag-share ng ating kaunting kaalaman dito sa SSS. Ayan, no? So, ako po ay isang member, ako po ay isang SSS member lang din po at itong aking mga isinishare ay based sa aking experience. So, ito nga po, kung sakaling, kung ang katanungan mo, kagaya ng isang ating member sa baba na nagtatanong kung paano natin mai-update ang ating SSS from temporary to permanent. Okay? Ang kailangan lang po natin gawin ay pumunta tayo sa My SSS portal or website. Mag-login tayo sa ating My SSS portal account online at pag tayo ay nakapag-login na po, kailangan natin pumunta doon sa members info. At pagdating natin doon sa members info, doon natin i-check or makikita kung tayo ay permanent or temporary lang ang ating SSS. Okay. So, pag tayo po ay nakapag-login na sa ating SSS online account, pupunta po tayo doon sa e-services. Pero, since ngayon po na mga panahon nito ay naka-down ang system ng SSS, ayan, may nakalagay po dito, trinay natin ngayon as of July 2024. Okay, so naka-down. Kasi before, na-access ko naman to last year. Pero ngayon, July, trinay natin, ay hindi natin may access. At ito yung nakalagay. Temporarily na naka-down ang ating system sa e-services at ang kailangan gawin ay pumunta tayo doon sa ating appointment sa members info ng ating account at doon tayo mag-set ng appointment kung saan ang pinakamalapit na branch natin na pwede tayong pumunta doon. Okay. So, kapag nag-set po tayo ng appointment, makikita natin doon. So, sundan lang po natin yung process doon. I-click lang natin kung saang lugar, kung anong oras. At syempre, dalhin natin ang ating documents. Okay. So, ano nga ba ang kailangang documents para sa pag-update ng ating temporary to permanent? Kailangan natin ng PSA birth certificate or isang valid ID. Okay? Kung wala naman pong mga valid ID, pwede naman tayong magdala ng mga secondary ID like NBI, okay, police ID or police record. Ayan, pwede po nating magawa yan na dalhin doon sa SSS. Okay, ano nga ba ang kagandahan kapag ang ating SSS ay ini-update natin from temporary to permanent? Kasi sa temporary po, okay, updated ang payment natin, marami na tayong naibayad, kompleto na tayo, naka 36 months na tayo mahigit. So, gusto mo mag-loan pero hindi ka makakapag-loan. Hindi ka makaka-avail ng mga benefits kapag naka-temporary ka. Kaya kailangan siguraduhin natin na tayo ay naka-permanent SSS para hindi masayang yung ating mga effort na maghulog doon at makakuha tayo ng mga benefits gaya ng salary loan, death benefits, sick benefits, calamity benefits, ayan, salary benefits, yung mga loan na yan. Pwede nating i-avail yan kapag tayo ay naka-permanent SSS member. Ayan. Thank you. Hopefully, kung may mga katanungan pa po kayo, pwede nyo pong i-comment down below at kung kayo po ay bago lang sa ating channel ngayon, paki-hit na lang po ng subscribe button at yung bell button para po maging updated kayo sa lahat ng ating video or info na isi-share dito sa ating channel. Goodbye mga kaiya. Have a nice day and thank you for stay tuned to my channel. God bless.